Ito pala yung unang araw natin dito sa ospital bago kami na-confine. Pero nakapaglaan muna kami ng isang araw kasi dahil marami pang mga test sa laboratory na kailangan gawin sa kanya para ma-confine kami dito. At ito nga, nahihirapan na nga siya dito sa pag-ihi at paglumi, at talaga naman sa itsura pa lang niya is hirap na siya. Wala naman tayong magawa at hindi natin maibigay yon comfortation na kailangan sa kanya dahil talaga namang hindi din natin alam kung ano yung pwedeng gawin dyan sa kanya. Dahil sa paglagay pa lang din ng catheter sa kanya para makaihi ay hirap na din talaga mailagay ng mga doktor at mga nurses kasi meron ngang mga nakaharang na bukol doon sa daluyan ng kanyang ihi, kaya nahihirapan yung mga doctor and nurses na malagyan siya ng catheter. At kaya nga dahil kami na-confine dito dahil bumaba na din yung kanyang hemoglobin, ganun din yun sa kanyang creatinine, tumaas na din. Kaya kailangan na siya talaga malagyan ng catheter para naman makalabas na yung ihi sa kanya dahil sobrang sakit na nung pantog niya na feeling niya is puputok na dahil once na iihi siya is hindi makalabas talaga yung ihi dahil may nakaharang na bukol doon sa daluyan din ng ihi niya. Kaya yung sakit na nararamdaman niya talaga namang hindi niya maipinta sa kanyang mga mukha yung sakit na nararamdaman niya ngayon kasi talaga namang sobrang hirap na hirap siya sa pag-ihi niya. At syempre dahil nga hindi siya makaihi, ang nangyayari, nagmamanas siya. Lumalaki yung binti niya kasi nga hindi nga makalabas yung ihi na dapat mailabas niya. Kaya nga di ba kagaya na sabi ko kanina, tumaas yung creatinine niya at kailangan niyan napababain yung creatinine niya. Ang problema nga lang is hirap nga yung mga nurses and doctor na malagyan siya ng catheter dahil nga doon sa bukol na nakaharang sa kanyang daluyan ng ihi. At eto nga, dito na naman tayo sa part na to, nananakit na naman yung balakang niya, yung likod niya, ganun din yung puso niya, sobrang sakit na hindi mo maipaliwanag na para siyang nagle-labor, mas masakit pa sa nagle-labor. Talaga namang hindi din naman natin alam kung paano siya mako-comfort at sa ganitong paraan lang yung paghilot-hilot lang ng balakang niya, puso niya, ganun din yung kanyang likod is maibsan lang ng kahit pa paano yung sakit na nararamdaman niya, kahit alam natin na hindi sapat yung ginagawa natin para sa kanya. Para lang din maiparamdam natin sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban na hinaharap niya ngayon. Kasi minsan, syempre, naiisip niya sa sarili niya, mag-isa na lang siya. Pero ang totoo niyan, ang daming gustong tumulong at ang daming nagmamahal para sa kanya. Yung ate ko po pala is na-diagnose last year, July 2024 po, na-diagnose siya na meron siyang cervix cancer stage 2B na po yun. Ang problema lang po is talagang napabayaan niya po yung sakit niya, hindi niya na i-follow up yung sakit niya, kaya umabot tayo ngayon sa ganitong sweet sitwasyon na sobrang hirap po talaga. Na-diagnose siya dito sa pangalawang ospital na pinuntahan namin na na-confine siya. Na-diagnose na siya dito na sa stage 3B na po yung cancer ng ate ko. Opo, may cancer yung ate ko sa cervix po. Yung bukol niya po is naging cancer na at talaga naman sobra po siyang pinahihirapan ng sakit niya ngayon. Kaya bilang awareness na din po para sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa atin talaga, na kung meron man tayong nararamdaman sa katawan natin, lalong-lalo na sa puso natin, kung nananakit ng sobra at may mga bleeding na nangyayari, ipa-check up na po natin agad para malunasan yan agad. Dahil sobrang hirap po talaga ng sakit na yan kapag napabayaan po. Talagang hindi lang po sa sarili niya, ganun din sa mga mahal niya sa buhay. Napakahirap po talaga. Lalong-lalo na din, minsan sa part ko na ako po yung nag-iintindi sa ate ko, sobrang hirap. Hindi lang yung pakiramdam na unti-unti ka ding nauupos dun sa nararamdaman niya. So once na umiiyak siya, nakikita mo siyang nahihirapan dun sa sakit niya, is ikaw din is parang gusto mo na din bumigay, sumuko. Pero kailangan natin maging matatag, maging malakas para sa kanya, para naman maramdaman niya din na hindi lang din siya talaga nag-iisa doon sa laban na hinaharap niya ngayon. At dito nga sa part na to, maganda yung mood niya ngayon, walang masakit kasi nga merong pain reliever na niligay yung mga nurses dyan, kaya wala pa siyang sakit na nararamdaman dito sa part na to. At syempre, maligaya din tayo kapag nakikita natin na maganda yung condition niya at walang masakit sa kanya. Kaso lang, mga ilang oras lamang, ay naku po, mawawala na po yung epekto din ng pain reliever dyan, kaya talaga naman sigurado maya-maya lamang is mag-iiyakan na kami nito.
At ito na naman nga, nasa good mood na naman siya, nakakakain na naman siya, wala na naman sakit na nararamdaman dahil may pain reliever ulit yan. Basta nawala na yung pain reliever, nawala na yung epekto noon, naku po, iyakan na naman time tayo dyan. At dito nga, syempre masaya pa din tayo dahil nga nakikita natin nasa good mood pa din siya. Nakakakain naman siya ng kanya, hindi mo na kailangan siyang subuan kasi kaya naman niya. Ang problema lang talaga is kapag nananakit yung puso niya at yung balakang niya, ganun din yung likod niya, lahat yun masakit. Kaya talaga namang hindi mo maipinta yung itsura ng mukha niya kapag nanakit. At ito na nga, dito na nga sa part na to ay naku po, sa awa po ng Diyos, nalagyan na po siya ng catheter dito. Pero grabe po, bago siya nalagyan ng catheter dito, ilang nurses na naman ang sumubok at merong isang doktor na talaga namang thanks God po talaga dahil nalagyan niya ng catheter yung ate ko. Dahil kung hindi niya nalagyan yung catheter yung ate ko ay nako po, merong pong sinasabi yung doktor na mabubutasan po yung tagiliran niya para doon po padaluyin yung ihi niya at may tendency din na mag-dialysis pa siya kung sakaling hindi po bumaba yung creatinine niya. Ah? Ay daw? Ay, pangit ang lasa. Iyak na lang. Ayaw tulungan ng sarili. Kumain ka ng kumain. Paano ka gagaling yan? Nga, ayun po, natanggal po yung suero niya, kaya nga po ang daming tusok yung ginawa sa kanya. Biruin nyo yun, more than 10 po yung tinusok sa kanyang karayom, kaso lang po hindi pa rin siya nalagyan dyan ng suero. More than 10 bawat isang kamay niya. Imagine kung gaano kasakit yun, yung paulit-ulit kang tinutusok tapos hindi naman nalalagay yung suero, kaya sobrang iyak na naman siya dyan. Kaya nga yung ginawa natin dyan is para maibsan yung sakit na nararamdaman niya is hinat compress natin yung mga tusok-tusok doon sa kanya kasi nga sobrang sakit daw. Paulit-ulit pang tinutusok, yung tinusok mo na tapos itutusok mo ulit, ay talaga namang napakasakit po talaga noon. Nararamdaman ko yung sakit na yun dahil na-experience din natin yun. Lalo na sa kanya, biruin mo more than 10 bawat isang kamay, talaga pong napakasakit. Kaya nga yan, binasa natin yung towel dyan, pero mainit na tubig po yung ginamit natin dyan para maibsan naman po yung sakit na nararamdaman niya dyan. At ito na nga, tuluyan na nga tinanggal yung kanyang swero dito dahil sabi nga ng doktor, magandang balita na pwede na tayong ma-discharge. At syempre, tingnan nyo naman, nakapampalit na siya ng pang-alis at bago tayo ma-discharge nga, ito muna ang senaryo niyan. Sobrang hirap pa din ng kanyang pagdumi dito, kaya ganyan yung itsura niya. Pinipilit niya makadumi para guminhawa yung pakiramdam niya kasi once na hindi niya maidumi, masama talaga yung pakiramdam niya dyan. Ganyan yung sakit, namimilipit sa sakit bago niya mailabas yung dumi niya dyan. Kaya ayan muna bago nga tayo makalabas ng ospital at habang nag-aantay din tayo ng ating charge slip, yung ating clearance bago tayo makalabas. At ito na nga yung part na to, nakaginha-ginhawa na siya dahil nakalabas na nga yung dumi niya. Ayan nga yung pinaka-worst sa kanya, yung pagdumi at yung pag-ihi niya. Yung catheter niya, hindi muna dyan tinanggal yung catheter niya kasi once na tinanggal yan, ay naku po, sobrang pahirapan na naman. Sa pagdumi pa nga lang, sobrang hirap na, ilalo pa kaya yung sa pag-ihi niya. Kasi po hindi pa rin po natanggal yung bukol dyan kasi nga po marami pang kailangan test na gawin bago tanggalin ng doktor yung mga bukol or diretso chemo na siya. Wala pa ring operation na nangyayari dyan, kaya yung pagdumi at pag-ihi niya sobrang hirap pa, kaya nagsuggest din yung doktor na wag na munang tanggalin yung catheter niya dyan para naman maging guminhawa siya yung sa pakiramdam niya na sa pag-ihi niya ay hindi siya mahirapan, pero yung sa pagdumi niya ay ayun po yung pinaka nahihirapan pa din po siya dahil nga po doon sa bukol na nakaharang doon sa daluyan ng dumi at ganun din sa daluyan ng ihi niya. At ito na nga, palabas na nga din tayo dito ng ospital at itong mga guard na to nasaksi sa lahat ng paglabas-pasok natin dyan sa hospital. At ito na nga, ipababa na kami dito at syempre may nag-aantay sa aming ambulance galing doon sa aming lugar at papasalamat ka tayo doon sa ambulansya na pinick up tayo dito dahil hindi natin kaya mag-commute lang
kung magko-commute lang tayo is sobrang hirap na. At ayan nga po, talaga namang sobrang saya at sobrang sarap sa pakiramdam na after 3 weeks po is makakalabas na tayo. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa amin at nagmamahal sa ate ko. At ito na nga po, umpisa na ng journey. Hindi pa po dito nagtatapos. Dito pa lang po tayo mag-uumpisa sa hamon ng buhay niya para doon sa sakit niya na cervix cancer. Hanggang sa muli po, maraming salamat.